Yes, hello. Ngayon naman po ay maiba naman tayo. Artista naman ho, ayan. Kumbaga ito ho ay request din. Hindi naman po ako magtatarot na hindi request din. Ito po ay si Kim Chu kung saan mainit daw po ngayon ang kanyang pangalan dahil nga sa mga nangyaring episode. So, alam naman natin na ang mundo ng artista ay talagang madaming pagsubok. So ito, hinihiling ko ipakita mo sa akin kung ano ang nangyayari kay Kimberly Chu Yap Su Yap Chu. Yan. Ayan. Maiba naman po. Kimber. Sa ngayon talaga nakita ninyo puti at itim. Pagkatapos ito ay isang batas. Maaari talagang mapunta sa usaping legalidad ang problema ng magkapatid. Nakita naman natin yan sa TV, di ba? Sa social media. Ito po ay pag-uusap na maaaring mapunta sa legalidad upang maipahiwatig lang ang mga bagay-bagay na pagbabalik. So, hindi po ito yung sinasabing total watak na pagsasama pero may legalidad. Ayan. Magkapatid po yan. Ito po yung legalidad. Kaya po siya ay, kumbaga kailangan pakinggan siya ng mas nakatataas. Maring ito ay legalidad, maring korte, barangay, or anything. Pero dito po, sinasabi ko po sa inyo, ito ay paglilinaw lang ang gagawin. Kung maibabalik or hindi ang anumang nawala kay Kim Chu. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito'y nakikita nyo rin sa mga TV o pahayagan, pero ang katotohanan na sabi po ng tarot, ito po ay mayroong mamamagitan sa kanila at maaaring sila'y pag-usapin na lang upang hindi naman dumating sa matinding away na maging cost ng talagang paghihiwalay ng magkapatid. Ayan. Dalawang option ang laman ng utak ni Kim Chu. Una, alamin lang talaga lahat ang problemang finances na nawala. Pero nakita niyo po ito, at the end of the day, magkakapatawaran po sila. Ayan, magkakapatawaran at magkakapatawaran kasi magkapatid. So, maaring may luha, ayan, yung luha. Maraming luha ang ilalabas talaga ng Kim Chu kasi hindi lang kasi usaping pera ang nawala. Maaring ito ay yung para kay Kim Chu yung respeto, pagkatapos yung pagkadismaya, at pagkatapos, yung paghahanap niya ng sino pa ang mapagkakatiwalaan niya. So, mayroon na siyang takot sa puso. Again and again, magkapatid pa rin sila. May isang sitwasyon na mananatili ang kanilang pagmamahalan bilang magkapatid. It takes time. Maybe hindi man totally mahil, pero paunti-unti nandun ang pagsisisi ng kanyang kapatid. And magkakaroon sila ng bagong pag-asa, kaya nakabaliktad. Ibig sabihin, hindi ganun kabilis, pero makakapagpatawan. Sobrang trauma, sobrang takot, at sa ngayon ay hinahanap ni Kim Chu ang kanyang sarili upang magsimula ulit ng panibago.
At ang sabi rito, Kim Chu, kung naririnig mo to, tandaan mo, lahat ng nawala sa'yo ay isang leksyon lang. Ayan, isang leksyon. Bakit? Maaaring you are being trained by the universe. Tinuturuan ka ng universe upang matutong mag-focus kung ano ang sariling iyo ay hindi mo dapat ipagkatiwala. Ang nangyari sa iyo ay pagsubok ng universe, pero may lesson, ha? And another way around, it is called repentant. Mag-repent ka ng sarili mo, bunso, Kim Chu, kasi may isa pang pagsubok na darating sa buhay mo. Itong pagsubok na ito ay pagpanaw ng isang taong mahal mo. Yan. Ano ba yan, Kim Chu? Sino ba ito? At Kim Chu, lesson learned. Marami ka pang madidiskubre tungkol sa negosyo mo o sa pera mo na nawawala. Pero again and again, mapipilayan ka lang. Ibig sabihin mapipilayan, malaking halaga mapipilayan. Pero makakatayo ka ulit. But for sure, sugatan ang puso mo. So you have to forgive, forget, and repent. Pagsubok sa'yo yan. Huwag kang magagalit sa tarot, ha? Nakita mo ito? Tapos yung salaping hawak mo? Isa lang to, sinasabi sa'yo, ining or iha, kahit ano pang tayog ng mga sitwasyon, kahit anong daming pera, kahit ano pa ang nangyari, tandaan mo, nini, kaya kita sinasabihan, nami-mismanage mo ang iyong pera dahil sa sobrang pagtitiwala. Kaya ngayon, lesson learned, kahit anong mangyari, ikaw ang focus sa anumang negosyong meron ka. Kung hindi, mauulit at mauulit ang sitwasyong ito. I-try mong isipin. Ito ay leksyon ng baraha sa'yo. Wala akong kinakampihan. Pero i-try mong isipin, may pagkakamali ka rin sa sitwasyon na nangyari ito sa kapatid mo sa'yo. Ayan, o. Eto kapatid mo, eto ka. Ito ang buong senaryo ng pangyayari. At ito ang perang nakapalibot. Perang nakapalibot, ito ang senaryo kung saan nakita mo may batas, may timbangan, at kung saan nagbibigay naman. Ayan. Ibig sabihin nito, may pinanggalingan ang sitwasyon kung bakit nagawa ng iyong kapatid yung mga bagay na ibinibintang sa kanya. So, timbangin mo sa iyong sarili, may pagkakamali ka rin? Kaya ang sabi dito, at may pagkakamali rin ang kapatid mo. Pero, ang sabi dito, pag-isipan mong mabuti ang bawat hakbangin mong gagawin. Mas mabuti pa ang magpatawad ka, kumalimot ka at mag-start ka na ulit ng bagong buhay at bagong negosyo. Kasi masyado mong, kumbaga sa pagkain, ibinigay mo. Hindi mo man lang tiningnan kung yung pagkain na ibibigay mo ay makakabusog ba
ng sapat sa kapatid mo. Kaya, kumbaga sa hindi mo siya binigyan ng focus. Kaya ang kapatid mo nakagawa ng isang bagay kasi mayroon siyang pagkakaintindi na mali. Na yung pagkakaintinding iyon ay nakita niya sa'yo. Ibig sabihin, tingin niya ay okay lang to. Kuha ng kuha. Nag-umpisa lang yan sa maliliit hanggang sa tagal ng panahon na hindi mo na bigyan ng focus, nung tinotal, malaki na pala. Pero hindi niya yung kinuha ng biglaan. Kaya ayan na. So, lesson learned, pag nagnegosyo, focus. Huwag kang mag-alala, sabi ko nga, may isang proyekto kang darating. Yung project na yan ay maaring commercial, maaring isang sa TV or pelikula, makakabangon ka. Pero ito lang ang hiling ng tarot, patawarin mo ang iyong kapatid. And hayaan na lang. Pero may lesson dapat Hayaan mo na lang siya pero may lesson. Sa lahat ng pagkakamali niya, andun yung kapatawaran, pero andun din ang, kaya nga ito andun din ang pilitin mo siya na magsabi ng katotohanan to set her free, and then unti-unting mabayaran ang mga nawala. Kahit unti-unti lang. Yun ang sabi ng tarot. Ayan. So, ito is a lesson learned para sa ating magkakapatid, ating pamilya, na wag nating abusuhin ang kabutihan ng isang tao, lalo na kapatid. At hanggat maaari, isipin natin ang kapakanan ng bawat isa. Sometimes, talagang kailangan ng mga tao ang pera, pero tandaan po nyo, ang pera rin ang magtuturo sa atin upang tayo bigyan ng leksyon ng ating buhay. At ito ay sinasabi ko ngayon dahil may problema ang magkapatid. Sana maging leksyon ito, hindi lang sa ako'y nagtatarot, pero nakita nyo kahit ang tarot sinasabi rito, forgive, forget, and repent. Ibig sabihin noon, may nangyari at kaya nangyari yun, may kasalanan din. Both parties. So sana sa inyong magkapatid, magkasundo kayo at ang sabi naman ng tarot, makakaahon ka ulit, Kim Chu. At may mga dapat kang balikan sa iyong sarili na baka nileksyonan ka lang ng universe at nagamit pa ang kapatid mo to have you a lesson. And again, sana po, kahit anong pinagdadanasan ng buhay natin, lagi natin isipin, ang Panginoon ay nagpapadala ng milagro araw-araw. God sent miracle every day para ipakita niyang mahal niya tayo. Salamat po.